Hi, good morning. How can I start? Okay, I would like to continue my... Ano ba yan? Ba't English? Okay, gusto kong i-continue yung pagbablog ko regarding myself. It's more on about self-love, loving yourself, and self-reflection. I've been experiencing a lot for the past months and years, pero kailangan lumaban, diba? Like any other Filipino, we have to fight and we have to continue striving for the best, not only for ourselves but also for the people who believe in us, diba? So I just realized I am going through a lot with myself, with my physical health, with my mental health, and this video I want to share something that I realized that I should share with you so I can somehow encourage and inspire others kung paano yung pinagdadaanan ng isang taong merong may mental condition or mental health condition. Alam naman natin na because of all the struggles na hinaharap ngayon ng mga young generations and also ng mga adult, diba? Because of the environment, the pressure ng family, ng friends, ng society, ng community, nandun yung struggle nila in terms of their mental health. And now I am here to share my personal opinion, my personal advice to everyone who's experiencing hirap mag-open up sa family, sa friends, and sa society. Because number one, I think ang iniiwasan talaga ng mga younger generations right now is, number one, the judgment from their family, the disappointments na maririnig nila galing sa family nila and sa mga loved ones nila. And I want to use this video para i-share sa kanila na hindi kayo nag-iisa. I am one of you. When I first moved here in Canada in 2020, I thought magiging maayos lahat, magiging smooth lahat, because Canada to eh, diba? This is one of our dreamland, one of our dream country, diba? As a Filipino. But then, ang hirap din talagang magsimula sa ibang bansa. Ang hirap ng mga kababayan natin na nasa abroad. Hindi kada picture na magagandang nakikita natin na pinupost nila is they are really happy. They're just enjoying the precious vacant time that they have. Kasi hindi araw-araw may available time sila or may free time sila para gawin yung mga bagay na yun. Unlike sa Philippines, yung uwi ka lang, pagdating mo ng bahay, makikita mo yung family mo, your mom, your dad, mga kapatid mo, or mga kamag-anak mo, and everything is okay. Here, kapag mag-isa ka, doon mo mararamdaman lahat ng lungkot, lahat ng pagkamis sa mga kamag-anak mo, sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. But then, kaya natin yun ginagawa na umalis sa sariling bansa natin is para maitaguyod din natin yung mga family natin na umaasa sa atin na nasa Pilipinas. And I hope this video
find you courage for yourself na lahat ng ginagawa mo ngayon para sa pamilya mo at para sa sarili mo ay meron ding pupuntahan. Okay? I started this writing a letter for myself when I started my session sa counseling. So, last June of this year, 2024, nag-breakdown na ako. So, I'm experiencing a lot. My mind is blowing me na, bakit ganito? Bakit failure ka pa din? Bakit ganito yung buhay mo? Bakit yung mga kaibigan mo? Ang daming bakit. Hindi siya inggit. It's more on your self-fulfillment. Na bakit sa dinami-dami ng ginagawa mo, nandyan ka pa din. Diba? So, I experienced lots of judgment, lots of criticisms. I heard a lot of bad words. Yung iba galing sa mga importanteng tao sa buhay ko. But then I know that they love me in a different way. Diba? Ganun na lang iniisip ko. They love me in a different way. Probably, I did something na they were disappointed. I did something na hindi ko na-meet yung expectations nila. Kaya naging ganun sila sa akin. But then again, always remember, at the end of the day, you should take care of yourself. You should love yourself. Para if no one will love you, even the most precious people that you have in your life, you know that you have yourself and you have the Lord with you. Diba? Parang ganun yung mga na-realize ko. So, back to the story. Last June, nagpa-consult na ako kasi really, ang dami na pumapasok sa utak ko. Doon pala nagsisimula ang nagkakaroon ng mga mental issues. Diba? Totoo pala siya. I didn't believe about having mental conditions until I experienced it. So, nag-breakdown ako. I see the doctor. Nirecommend ako sa isang psychologist to see a psychologist or psychiatrist and start my counseling. I was diagnosed with severe depression and anxiety. So, binigyan nila ako ng medication so I can sleep better. And then, para gumaan yung utak ko or gumaan yung ulo ko, hindi masyado makapag-isip. And then, they gave me some modules on what needs to be done para malibang ko yung sarili ko. Like writing my thoughts, doing a self-love, doing my personal journal. So, I have here my daily self-care journal. Ito siya. This is a book that you can write down yung mga personal happiness mo sa life mo everyday. So, one of my friends gave this to me, si Jennifer, and it helps me a lot kung ano yung mga iniisip ko, sinusulat ko, nire-write down ko. I used to write poems before. I used to write tula, yung mga matatalinhagang tula before. Kasi I love writing. So, I have few more activities na ginagawa for myself. I do just a 5 to 10 minutes exercise. I just started yung exercise ko kasi I don't have much time before kasi hindi ako masyado nakakatulog, hindi ako nakakapag-isip na maayos. But then, I tried my best na magawa ko siya right now para magkaroon naman ng difference yung daily routine ko. And so, I
started this personal self-diary. It's like your diary na kinukwento mo ang nangyari sa'yo for the past days, or kung ano nangyari sa'yo within the day. But instead of writing it down, kung ano nangyari sa'yo, I'm writing down kung ano yung naging magandang ginawa ko ngayong araw. Like you're writing something na ini-encourage mo yung sarili mo. What have you done good? What have you done wrong? What can you improve? And what are the thoughts that you need to remember for yourself? So, yeah, that's why I would like to start this filming myself again na encourage lahat ng may pinagdadaanan mentally. Yung mga overthinker like me, yung mga may depression and anxiety, to ask for help. Kasi hindi kayo nag-iisa. Diba? Sama-sama nating lagpasan lahat ng pinagdadaanan natin. And sama-sama natin siyang sama-sama natin tulungan ng isa't isa para makabangon, para magkaroon ng confidence ulit, para magkaroon ng self-esteem, para magkaroon ng inspiration and courage to face all the struggles and trials na pinagdadaanan natin. Hindi siya madali. Kailangan nyo ng support system ng mga taong nagtitiwala at naniniwala sa inyo na kaya nyo siya. One thing na napatunayan ko that works for me is kapag nagsisimula na ng di pagkakaunawaan or di pagkakasundo, instead of fighting back or yung lalaban ka, sasagot ka, what I did, I mute myself. I started to keep quiet, to be silent, kasi if you are fighting for something that you know you will not win, you better minimize the situation. Kasi kung nag-escalate na yung situation and then you're fighting back, nothing will happen. Parehas lang kayong magka-crush. And one thing I've noticed is keep your distance. Keep your distance from the things that you know will hurt you, from the people who's hurting you, and from all the negative words na naririnig mo. Number one na kailangan mong tulungan muna is ang sarili mo para you know how to handle the situations properly. So right now, update ko lang kayo. I'm doing my counseling every 2 months. Every 2 weeks. As much as I can, nag-attend talaga ako. And it helps me a lot. Sometimes, yung mga taong hindi mo kakilala will be the one who's gonna listen, who will not judge you, and who will eventually care for you. Diba? Napakabait ng counselor ko. She really have this kind of strategy na you will think less and work less in terms of the things that will hurt you. So yun. So right now, I'm still doing my counseling. I'm taking my medication. Right now, I have 3 medications na. One is antidepressant. The other 2 is for high blood pressure. Kasi mataas din ang BP ko because of the stress.
and of all the depressions and anxiety. Sabi ng doktor ko, that's one reason bakit tumataas ang BP ko. Kasi lahat ng check-up ko, all my vitals and blood works are normal. Hindi nila makita kung saan yung main reason bakit tumataas ang BP ko. But they are still looking on a different side. Baka I have kidney failure kaya tumataas ang BP ko. So I'm still waiting for the ultrasound ng kidney ko and the CT scan for overall health checkup. And also, I'm still continuing my counseling. Dito sa Canada kasi everything's free naman. So you just have to maximize it, right? So yeah, and also I'm writing my self-diary every day. On the next video, I'm gonna share with you kung ano yung mga sinasabi ko sa self-diary ko that probably or might probably help you as well and inspire you as well para lumaban at magpatuloy sa buhay. So, yun lang naman for now. Quincy, always remember, we are here for you and we will fight for you and we love you. Okay? Have a good night.